David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 701. Hindi nagtagal, hinailan ni Long Woo si Woo Meier palayo sa babae, at pagkatapos ay tumingin kay Woo Meier na may nagtatakang ekspresyon, "Meier, hindi mo pa nakikita ang sarili mong pamilya, paano mo malalaman na kapatid mo siya?" Tumingin si Woo Meier kay Long Woo, at sinabing may nalilitong ekspresyon, "Ako, hindi ko rin alam. Ngayon ko lang siya nakita at naramdaman kong malapit na ako, at hindi ko napigil ang tawagan ang kapatid ko." Tumingin muli si Long Woo sa babae, at sinabing may seryosong mukha, "Babae, ano ang pangalan mo? Saan ka nagmula? Sino ang iyong mga magulang? Alam mo bang may kambal kang kapatid?" Umiling ang dalaga at sinabing, "Ang pangalan ko ay Xiaolan, hindi ko alam kung saan ako nanggaling, hindi ko pa nakikita ang aking mga magulang mula noong bata ako, pinalaki ako ng aking ama, at hindi alam kung mayroon akong kapatid na babae, ngunit ang pakiramdam na may kaugnayan sa dugo ngayon lang ay nagpainit sa loob ko. Sino ang iyong foster father? Bakit mo ako gustong hulihin?" Nagmamadaling tanong ni David kay Xiaolan sa pagkakataong ito. Tumingin si Xiaolan kay David ng mapagbantay, ngunit hindi nagsalita. Nang makita ang eksenang ito, sabik na gustong humakbang si David para hawakan si Xiaolan at tanungin siya, ngunit sa sandaling iniunat niya ang kanyang kamay, pinigilan siya ni Woo Meier, "Ano ang gusto mong gawin? Siyempre kailangan kong tanungin kung bakit niya ako pinatay. Hindi ako mahuhuli sa wala." Sabi ni David na may displeased expression. Kung tutuusin, walang masaya na inaatake ng walang dahilan. Hindi mo siya mahawakan, kapatid ko siya. Mahigpit na hinarang ni Woo Meier si Xiaolan sa likod niya. "Magkamukha lang kayo, paano ka nakakasigurado na kapatid mo siya? Kahit kapatid mo siya, kung atakihin niya ako, hindi ako makakalaban." Tinanong ni David si Woo Meier. "Wala akong pakialam, sigurado akong kapatid ko siya, hindi mo siya mahawakan." Nagpout si Woo Meier, bagamat wala siyang kakayahang makipaglaban kay David maliban sa alindog, ngunit sa oras na ito ay hindi nagpatinag si Woo Meier. Nang makita ito, sinabi ni Long Woo kay David, "David, huwag kang magtanong sa ngayon. Kapag nalaman natin ang kanilang pagkakakilanlan, sumama ka muna sa akin." Tinawag ni Long Woo si David sa sala, si Woo Meier at Xiaolan lang ang naiwan sa kwarto. "Tinatanong ko si Ding Busan kung ano ang nangyayari ngayon, si Meier ay iniabot niya sa akin." Sabi ni Long Woo, kinuha ang kanyang mobile phone para makipag-ugnayan kay Ding Busan. Nang marinig ang kakaibang pangalang ito, nagtanong si David ng kakaiba, "Tito Long, sino itong Ding Busan? Bakit mo kinuha si Meier at ibinigay sa iyo?" Ipinaliwanag ni Long Woo kay David habang nagdadayal, itong si Ding Busan ay isa sa 4 na kontrabida sa lambak ng kontrabida, si Meier ay isang sanggol o babae, hindi nila ito mapalaki sa lambak ng kontrabida, dahil doon kami ni Ding Busan ay ilang pagkakaibigan, kaya ipinagkatiwala niya sa akin si Meier na palakihin ang lambak ng mas-asama. Napakunot ang noo ni David nang marinig ito, lahat ba ng masasamang tao sa libis ng masasamang ito? Ngumiti si Long Woo at umiling, ang mga natatakot sa kanila ay tinatawag silang masasamang tao, ngunit ang mga nagustuhan sa kanila ay itinuturing silang mga matuwid na tao. Pakiramdam ko ang mga taong ito sa Valley of the Wicked ay nagpaparusa lamang sa kasamaan at nagtataguyod ng kabutihan. Medyo matanda lang, pero medyo kakaiba ang ugali niya. May ibang gustong itanong si David, ngunit nakakonekta na ang telepono sa oras na ito. "Long Woo, bakit mo naalala na tumawag ka sa akin ng maaga? Hinabol ka na naman ba ng Long family? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na hinahabol ka ng Long family, iyon ang negosyo ng iyong Dragon family, ay walang paraan para makontrol ito, at walang dahilan para kontrolin ito, ngunit kung sasali ka sa aming Valley of the Wicked, kung gayon ang Valley of the Wicked ay magkakaroon ng dahilan para protektahan ka, at ang Long family ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa iyo." Isang tamad na boses ang nanggaling sa tapat, humihikab, at tila hindi pa siya nagigising. "Ding Busan, hindi ako hinahabol, kaya huwag mo akong akitin na iwan ang pamilyang Long.
Ang buhay ng aking Longwo ay iniligtas ng matandang Panginoon ng Long family, kaya ako ay isinilang bilang isang Dragon family, at namatay bilang isang multo ng Long family. Hindi ko kaya sama-sama sa iyo sa lambak ng masama. Mariing tumanggi si Longwo. Kabanata 702. Longwo, isa kang matigas ang ulo. Matagal nang nagbago ang kasalukuyang pamilyang Long. Nasaan na ang Long family na dati mong loyal? Narinig ko na may isang young master na biglang sumulpot sa Long family mo. Ngayon ay nagpakawala ng habulan ang pamilya Long. Killing order? Ang reward ay 3 spar? Kung hindi dahil sa pakikipagkaibigan mo kay Longwo, gusto kong gawin ang misyon, at ang iyong panganay na babae. Okay, I'm calling you kasi may itatanong ako sayo. Huwag kang malikot. Hindi ka dapat nakikialam sa mga gawain ng Long family. Nang makitang nagbibiro si Dingbo, dali-dali siyang pinutol ni Longwo, at palihim na sinulyapan si David. Malinaw, may ilang bagay na ayaw niyang malaman pa ni David, ngunit natakot si Longwo sa mahusay na gawain ng pamilya Long. Pagkatapos ng isang pagtalon, upang mahuli si David, ang pamilya Long ay handa na kumuha ng 3 spar. Dapat mong malaman na ang spar ay isang mapagkukunan ng paglilinang na dapat gamitin ng mga walang kamatayang magsasaka. Ito ay daan-daang beses na mas advanced kaysa sa lingshi. Ang nag-iisang lingshi ay sapat na para sa isang monghe tulad ni David na magsanay sa loob ng 1 taon o higit pa. Gayunpaman, nang pakinggan ni David ang mga salita ni Ding Buson, tila may naiintindihan siya, ngunit hindi niya ito lubos na naunawaan. Marami pa ring misteryo sa kanyang puso. Ngayon ay maaari na lamang siyang maghintay hanggang ika-15 ng Hulyo para pag-usapan ito. Ano ba, magtanong ka lang, alam ko lahat at wala akong masabi. Sabi ni Ding Buson. Naaalala mo pa ba si Wu Meier? Tanong ni Longwo. Wu Meier. Sandaling nag-alinlangan si Ding Buson, ngunit hindi nagsalita, halatang hindi niya naaalala. Ito ang sanggol na babae na kinuha mo 20 taon na ang nakakaraan, at ibinigay ito sa akin upang palakihin. Sabi ni Longwo. Oh, come to think of it, bakit mo naisip ang tanungin siya? May nangyari ba? Posigo na sabi ni Ding Buson. Nasaan ka noong nahanap mo si Meier? Nasa gilid ba ng kalsada si Meier mag-isa? Nakita mo ba ang kanyang mga magulang? Alam mo ba kung saan ang bahay niya? Nagtanong si Longwo ng ilang tanong sa isang hininga. Naisip ito ni Ding Buson at sinabing, nang matagpuan ko ang babaeng ito, hawak pa rin siya ng kanyang mga magulang. Binigyan ako ng parents niya. Ayokong sumama sa oras na iyon, ngunit lumuhad ang kanyang mga magulang at nakiusap na kunin ko ang kanyang anak. Kinuha ito ng sanggol. Nang marinig ito ni Longwo, siya ay nabalisa at malakas na nagtanong, hindi ba't sinasabi mo na siya ay isang ulila? Bakit ka binigay ng parents niya? Noong panahong iyon, sinabi ni Ding Buson na ulila si Wu Meier, kaya pumayag si Longwo Tay na ampunin ito. Kung alam niyang may mga magulang si Wu Meier, ibabalik ni Longwo si Wu Meier sa kanyang mga magulang. Malaking tao si Longwo, at hindi maginhawang alagaan siya. Tignan mo, bakit ka nagmamadali? Siya ay isang ulila. Matapos ibigay sa akin ng kanyang mga magulang ang mga anak, namatay silang lahat. Paliwanag ni Ding Buson. Patay. Paano ka namatay? Hindi ba ikaw ang tinatawag na Divine Doctor? Kung wala ang isang tao na hindi mo mailigtas, paano mo pa mapapanood ang 2 tao na namamatay? Mukhang nalilito si Longwo. Nung nakita ko yung parents ng girl, sobrang lason na yung parents niya. Kahit na dumating si Dalo Jinxian, hindi nila siya mailigtas. Higit pa rito, ang kanyang mga magulang ay bivenom mula sa Miao Village. Paano ko sila ililigtas? Galit na sabi ni Ding Buson. Ang kamandag ng pukyutan ng Miao Village. Hindi kaya pinatay ng Miao Village ang mga magulang ni Meier. Bahagyang kumunat ang noo ni Longwo. Saka hindi ko alam. Nakita kong patay na ang mga magulang ng babae, kaya inilibing ko sila at ibinigay sa iyo ang babae. Sabi ni Ding Buson, biglang humikab at sinabing, wala pa akong tulog. Gumising na ako, inaantok na ako, matutulog na ulit ako. Sa sinabi nito, ibinaba ni Ding Buson ang telepono.
Hawak ni Longwo ang mobile phone at natigilan siya sa mismong lugar. Dahil ang mga magulang ni Wu Meier ay nahawahan ng kamandag ng pukyutan mula sa Miao Village, tiyak na isang taga Miao Village ang pumatay sa kanyang mga magulang, at alam nilang lahat na ang mga makamandag na bubuyog sa Miao Village ay napakalakas. Ito ay lubhang nakakalason, ngunit napakahirap na palakihin ang mga makamandag na bubuyog na ito, kaya ang Miao Village ay bihirang gumamit ng mga makamandag na bubuyog. Kabanata 703. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na ang lason na pukyutan ay mag-shoot ng sarili nitong lason na karayom, ito ay mamamatay kasama nito, at kailangan itong muling sanayin. Uncle Long, ang Shaolan na iyon ay malamang na may kinalaman sa Miao Village. Bilang karagdagan sa kanyang mga kasanayan sa alindog, maaari rin siyang magbuga ng makamandag na gas. Sa kabutihang palad, ang aking kasalukuyang condensing art ay maaaring sumipsip at pinuhin ang lahat, kaya hindi ako natatakot sa makamandag na gas. Sabi ni David kay Longwo. Tere na at tanungin natin kung ano ang pinagmulan nitong Shaolan na ito. Naramdaman din ni Longwo na kailangang alamin ang tungkol sa karanasan ni Wu Meier sa buhay, at isa rin itong pagkakataon. Nang pumasok sina David at Longwo sa silid, nalaman nilang nakaupo si Wu Meier kasama si Shaolan. Nagkukwentuhan at nagtatawanan ang dalawa. Parang hindi naman sila kakaiba, parang ilang taon na silang magkakilala. Nang makitang pumasok sina David at Longwo, agad na inalis ni Shaolan ang kanyang ngiti at tinakpan ang kanyang bibig. Ano ang relasyon mo sa Miao Village? Pagkapasok niya sa pinto, tinanong ni Longwo si Shaolan. Nang makitang nagtatanong si Longwo tungkol sa Miao Village, itinikom ni Shaolan ang kanyang bibig at walang sinabi. Sinabi ni Wu Meier sa oras na ito, ate, ito si Uncle Long. Bata pa lang ako ay ampun na niya. Napakagaling niya, sabihin mo lang sa kanya. Gumawa ng ganoong kahilingan si Wu Meier, tumingin si Shaolan kay Wu Meier, at pagkatapos ay sinabi, ang Miao King ng Miao Village ay ang aking adoptive father, at ako ay lumaki sa Miao Village. Nagulat si Longwo sa mga salita ni Shaolan. Kung talagang kambal sina Wu Meier at Shaolan, at namatay ang kanilang mga magulang sa kamandag ng bubuyog ng Miao Village, paano mampa ng mga taga Miao Village si Shaolan? Tandang pananong. Ikaw pala ang pinadala ni Haring Miao. Nakita ko na gustong maghayganti ni Haring Miao sa kanyang ampon. Nang marinig ni David na si Shaolan ay ipinadala ni Haring Miao, agad niyang naunawaan. Pagkatapos ng lahat, pinatay niya ang ampon ni King Miao na si Chen Feng, at winasak din ang Xuanyu Valley, kung saan ang Miao Village ay pinamamahalaan ng napakahirap sa labas. Haring Miao makatuwirang humanap ng taong haharap sa kanya. Itinaas ni Shaolan ang kanyang ulo at sumulyap kay David, na nagpapakita ng pagngisi, mayroong 12 ng mga ampon na anak ng adoptive father sa labas, ano kaya ang isang Chen Feng, sila ay mga pawns lang ng adopted father, para maibigay ang Miao Village. May mga halamang gamot at halamang gamot. Para sa mga mapagkukunan, walang halaga, at kung sila ay mamatay, sila ay mamamatay, paano sila ipaghihiganti ng adoptive father? Dahil hindi ito para sa paghihiganti ni Chen Feng, bakit mo ipinadala sa iyo upang harapin ako? Tanong ni David na may pagtataka. Ito ang sikreto ng Miao Village, hindi ko sasabihin sa iyo. Matigas na sabi ni Shaolan, parang kahit ginawa ni David, wala siyang sasabihin. Meier, alam mo ba kung paano namatay ang mga magulang mo? Sa oras na ito, tinanong ni Longwo si Wu Meier. Nagulat si Wu Meier, Tito Long, hindi mo ba sinabi na sinusundo ko ang mga ulila sa tabing daan? Nakilala mo na ba ang mga magulang ko? Dahil hindi binanggit ni Longwo ang kanyang mga magulang kay Wu Meier. Umiling si Longwo, hindi ko pa ito nakita, ngunit nang sunduin ka ni Ding Buson, nakita niya ang iyong mga magulang, at ang mga magulang mo ang nakiusap kay Ding Buson na hayaan siyang kunin ka, at ang iyong mga magulang mo ay pinatay ng bee venom mula sa Miao Village, at inilibing ni Ding Buson ang iyong mga magulang. Nang marinig ni Longwo na sinabi ni Longwo na ang kanyang mga magulang ay pinatay ng bee venom mula sa Miao Village, hindi maiwasan ni Wu Meier na tumingin kay Shaolan.
Nagulat din si Xiaolan, at nagmamadaling bumangon at sinabing, imposible, si Haring Miao lang ang makakapagmaneho ng mga makamandag na bubuyog sa Miao Village, at si Haring Miao ay hindi madaling gumamit ng mga lason na bubuyog, paanong ang ating mga magulang ay mahuhuli sa Miao Village? B-Venom. Kung talagang pinatay ni Haring Miao ang ating mga magulang, bakit mo ako pinalaki ng ganito kalaki? Kumbinsido na si Xiaolan na sila ni Wu Meier ay magkapatid, kaya syempre ang mga magulang ni Wu Meier ay kanya. Ngunit hindi siya makapaniwala na ang kanyang mga magulang ay mamamatay sa B-Venom mula sa Miao Village. Kabanata 704. Kung ganoon nga, bakit siya pa rin ang inampon at pinalaki ni Haring Miao? Naramdaman din ni Wu Meier na may katuturan ito, kaya tumingin siya kay Long Wu, umaasang maipaliwanag ito ni Long Wu, ngunit sa kasamaang palad ay hindi rin ito maipaliwanag ni Long Wu. Ito ang sinabi sa akin ni Ding Buson, kaya masasabi ko lang sa iyo ang totoo. Kung maniniwala ka man o hindi, sarili mo lang ang mahuhusgahan mo. Pagkatapos magsalita ni Long Wu, lumabas siya ng silid, dahil hindi niya talaga makumpirma ang sinabi niya. Nang makita ito, sumunod din si David at lumabas. Pagkaraan ng ilang sandali, sinundan ni Wu Meier si Xiaolan palabas, ngunit ang mukha ni Xiaolan ay halatang hindi masyadong maganda, at ang buong tao ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Siguro iniisip mo pa rin ang mga salita ni Long Wu, kapanipaniwala ba? May tiwala si Wu Meier sa mga salita ni Long Wu. Kahit na tinawag na kontrabida si Ding Buson, hindi siya nagsisinungaling. Dahil sinabi ni Ding Buson, dapat tama. Nang ang ilang tao ay natahimik sa sala at ang kapaligiran ay medyo nanlumo, biglang itinulak ang pinto ng bilya, at pagkatapos ay pumasok sina Sonia at Gulinger. David, hindi ka ba nag-enjoy kagabi? Pagkapasok niya sa pinto ay malakas na tanong ni Sonia, punong-puno ng asim ang tono. Nang marinig ang mga salita ni Sonia, sina Long Wu at Wu Meier ay tumingin kay David ng magkasama. Noon lamang natuklasan ng dalawa na ang mga damit ni Xiaolan ay maraming punit, at ang mga butones sa damit ay nawawala, at si Xiaolan ay palaging gumagamit ng kanyang mga kamay grab your clothes. Gayunpaman, mayroon pa ring malalaking bahagi ng balat na puti nyebe na nakalantad, at kitang-kita na ang mga damit ni Xiaolan ay marahas na nasira. David, isa kang malaking pervert, anong ginawa mo sa kapatid ko? Biglang tumakbo ng ligaw si Wu Meier, tinanong si David, at humakbang pa at sinuntok si David ng malakas, pero wala siyang lakas, kaya hindi man lang sumakit ang suntok, pero dahil sa sobrang lakas kaya napilitan si David. Para manuntok. Nanginginig ang katawan niya na nanginginig ang mga kamay niya. Baliw ka, wala akong ginawa sa kapatid mo, gusto niya akong akitin ng alindog, at hindi ako nahulog dito. Paliwanag ni David. Sa oras na ito, sina Gulinger at Sonia ay tumingin kina Wu Meier at Xiaolan na eksaktong pareho. Natigilan sila. May mga tao pala na magkamukha. Mukhang mali talaga ang pagkakaintindi nila ni David kagabi. Kalokohan, tingnan mo nga ang damit ni ate, how dare you say na wala kang ginawa sa kanya. Halatang isa kang malaking pervert, hindi ka kontento sa pagkakaroon ng dalawang babae, at inatake mo pa ang kapatid ko. Ang pagpikit ng mga mata ay hindi magandang bagay. Hindi naniwala si Wu Meier sa sinabi ni David. Matigas ang ulo niya na naniniwalang may ginawa si David kay Xiaolan, kung hindi ay hindi magiging ganoon ang mga damit. Magpapatuloy na sana si David sa pagpapaliwanag, ngunit humakbang si Sonia at sinabing, ilang babae mayroon si David. Ano ang iyong negosyo? Bakit mo siya tinatawag na malaking pervert? Girlfriend ako ni David, at mapapatunayan ko siya. Hindi rin ginawa. Hindi naman malaking pervert si David. Sinisiraan mo siya. Si David ay isang disenteng Ginoo. Nang hubot-hubad ako sa kanyang mga bisig, walang ginawang masama sa akin si David. Pinapatunayan ba nito na maaaring isa siyang malaking pervert? Si Gulinger ay nakatayo sa gilid ni Sonia sa sandaling ito, pinabulaanan si Wu Meier. Kakatapos lang magsalita ni Gulinger, bigla niyang naramdaman na parang mali ang sinabi niya, habang si Sonia ay nakatingin kay Gulinger nang may pagtataka, Linger, kailan niya kayo nakitang lahat? Bakit hindi ko alam?
Namula ang mukha ni Gullinger, at hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kahihiyan. Nang tumingin si Sonia kay David, napalingon din si David at nagkunwaring hindi ito nakikita. Kung tutuusin, paano niya nasabi ang ganoong bagay? Nakita ni Longwo sa gilid si David na ganoon, na may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Alam niyang nalungkot ang bida sa beauty pass, pero buti na lang at nakakapag-asawa ng maraming asawa ang cultivator, kaya depende ito sa kakayahan ni David. Kabanata 705. Wala kang alindog, malaking pervert si David, o bakit ganito ang damit ng kapatid ko? Malamig na ngumuso si Wumeyer kay Gullinger. Nang marinig ni Gullinger na sinabi ni Wumeyer na hindi siya kaakit-akit, wala siyang pakialam na mapahiya, agad niyang sinabi ng may galit, sino ang nagsabing hindi ako kaakit-akit? Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo si David kung sino sa atin ang kaakit-akit. Ang mga salita ni Gullinger ay agad na nagpatingin sa ilang mga batang babae kay David, na nagpasindek kay David. Naramdaman ng mga titig ng ilang mga batang babae, ang mukha ni David ay walang magawa, at siya ay nakatitig lamang kay Longwo na may mga mata na naghahanap ng tulong, umaasa na si Longwo ay makapagpapaginhawa sa kanyang sarili. Napangiti si Longwo hehe, pero sa nakakaawang itsura ni David, napatayo lang siya at sinabing, Mayor, huwag kang magpakatanga, anong ginawa ni David sa kapatid mo, binata pa siya, at hindi pa niya ito ginalaw. Babae, paano nagagawang hawakan ang kapatid mo? Nang marinig ang sinabi ni Longwo, nagulat si Wumeyer kay David. Pagkatapos ng lahat, nanirahan si David kasama sina Sonia at Gullinger. Imposibleng may lalaking tumayo na nagbabantay sa dalawang babaeng ito. Hindi niya inaasahan na walang gagawin si David. No wonder kaya mong labanan ang alindog, kaya hindi mo. Sabi ni Wumeyer na may kaunting panunuya sa kanyang mga mata. Huwag hayaang magalit si David sa pangungusap na ito, talagang nilinis niya si Wumeyer ng harapan, at hayaan siyang makita kung magagawa niya ito. Ngunit sa harap ng napakaraming tao, nailunok lamang ni David ang kanyang galit at hindi na umimik. Pagkatapos ng lahat, tumahimik silang lahat, habang si Sonia ay tumingin kay Longwo at tinanong si David, David, sino ang taong ito? Hindi pa nakilala ni Sonia si Longwo, kaya hindi niya ito kilala. Nako, nakalimutan kong ipakilala, ito pala si Uncle Long, kung hindi dahil sa kanya, natatakot akong hindi kita makita pabalik mula sa Kyoto, at ang tansong salamin para sa pagprotekta sa puso at sa tableta para sa. Ang paghuhugas ng utak ay ibinigay lahat ni Uncle Long. Nagmamadaling sinundan ni David ang pagpapakilala ni Sonia. Nang marinig ito ni Sonia, nagmamadali siyang ngumiti kay Longwo at sinabing, Hello, Uncle Long. Nakangiti ring tumango si Longwo, at tumingin kay Sonia, kumain ka na ba ng zisodan? Well, kumain na ako, tumango si Sonia. Halika rito, tuturuan kita ng isang set ng pagsasanay. Magagawa mo ito sa iyong sarili kapag libre ka. Kung magtagumpay ka man o hindi, nakasalalay sa iyong sariling kapalaran. Kumaway si Longwo kay Sonia. Nagmamadaling naglakad si Sonia, at direktang ipinatong ni Longwo ang kanyang kanang kamay sa ibabaw ng ulo ni Sonia. Isang alon ng espiritual na kapangyarihan ang pumasok sa ulo ni Sonia mula sa kanang kamay ni Longwo. Naramdaman lamang ni Sonia na blanko ang kanyang utak, at pagkatapos ay isang set ng 4 na karakter na ehersisyo ang patuloy na kumikislap sa kanyang isipan. Pagkatapos lamang ng 10 segundo, binawi ni Longwo ang kanyang kamay, habang si Sonia ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Dahil nalaman niyang napakaraming bagay ang nasa isip niya bago niya ito nalaman. Ito ay simpleng kamangha-manghang. Kung maaari kang magtanim ng kaalaman sa iyong utak ng ganito kapag nag-aaral ka, hindi ba't scholar ka? Sa pagtingin sa gulat na hitsura ni Sonia, bahagyang ngumiti si Longwo, subukan mong sundin kung ano ang sinasabi ng mga pagsasanay, at subukan mo ito sa iyong sarili. Oo. Hindi na makapaghintay si Sonia na maupo sa sofa, bahagyang pumikit ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay nagsimula siyang ayusin ang kanyang paghinga ayon sa mga pagsasanay. Habang unti-unting humihina ang paghinga ni Sonia, dahan-daang dumaloy ang aura patungo sa katawan ni Sonia. Oo naman, isang magandang panla.
Nang makita ni Longwo na nagsimulang magsanay si Sonya, naramdaman niya ang pagkakaroon ng espiritual na enerhiya at hinigop ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, na hindi kapanipaniwala. Ngunit sa lalong madaling panahon, nalaman ng lahat na ang paghinga ni Sonya ay humina, at ang mukha ni Sonya ay nagsimulang mamula, at pagkatapos ay ang buong balat ng katawan ay naging pula. Kabanata 706. Ang temperatura ng buong sala ay tumataas sa napakabilis na bilis, na para bang isang malaking kalan ang itinayo, dahilan upang ang lahat ay nagmamadaling lumayo kay Sonya. Apoy, apoy! Sa sandaling ito, sumigaw si Gullinger. Nakaupo pala si Sonya sa sofa sa ibaba, at dahil masyadong mataas ang temperatura, nagsimulang tumaas ang makapal na usok. Nang makita ito ni David ay nagmamadaling umakyat si Sonya at gustong kunin si Sonya, ngunit hinawakan lang ang katawan ni Sonya, binawi agad ni David ang kanyang kamay, dahil nalaman niya mainit talaga ang katawan ni Sonya, parang nasusunog na pulang iron plate sa pangkalahatan. Sonya? Sonya? Nasusunog? Bumangon ka. Sinigawan ni Gullinger si Sonya, ngunit tila hindi ito narinig ni Sonya. Medyo natarante si David sa oras na ito, at tumingin kay Longwo, nagtataka kung ano ang nangyayari at kung anong uri ng mga ehersisyo ang ipinasa ni Longwo kay Sonya. Nakita ko ang pagkunot ng mga kilay ni Longwo, at biglang sumabog ang malamig na liwanag mula sa kanyang katawan, at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang kumuha ng malamig na hangin, at maya-maya ay nagkaroon ng hamog na nagyelo sa kanyang mga kamay. Lumabas kayong lahat, susubukan ko ito sa aking frost palm. Sabi ni Longwo, at sa kanyang nagyelo na kamay, humakbang siya pasulong at binuhat si Sonya. Si. Sa sandaling hinawakan ng mga kamay ni Longwo si Sonya, may tunog ng ice cubes na tumatama sa apoy at pagkatapos ay tumaas ang ambon ng tubig. Kinagat ni Longwo ang kanyang mga ngipin at inilipat si Sonya sa isang lugar, at sa sandaling ito nagsimulang mag-apoy ang sofa. Nagmamadaling pinatay ni David ang apoy gamit ang tubig, at pagkatapos ay tumingin kay Sonya na nakapikit pa rin, na nakakaramdam ng labis na pagkabalisa. Tito Long, ano ang nangyari kay Sonya? Nag-aalalang tanong ni David. Umiling si Longwo, hindi ko rin alam. Ang itinuro ko sa kanya ay isang napaka-ordinaryong ehersisyo. Paano naging ganito? Kahit si Longwo ay hindi alam kung ano ang nangyayari, na lalong nagpabalisa kay David. Ngunit sa oras na ito, ang temperatura sa sala ay papataas ng papataas, para itong nasa isang malaking kalan, at sa wakas ay hindi na nakatiis sina Wumeer, Gullinger at Shaolan at tumakbo palabas. Sa sandaling ito, pawis na pawis silang tatlo, habang si David at Longwo ay desperado na nilabanan ang heatwave gamit ang kanilang espiritual na kapangyarihan, na nakatitig ng malapitan kay Sonya. Bagamat sobrang init, walang bakas ng pawis na lumalabas sa mukha ni Sonya, at walang mali sa buong katawan niya maliban sa pamumula ng balat. Biglang nanlaki ang mga mata ni Longwo, at bigla siyang napabuntong hininga, nakikita ko, ito. Ito ba ang maalamat na apoy na espiritong katawan? Katawan ng espiritong apoy. Natigilan si David, nakatingin kay Longwo na may nalilitong mukha. Sa pagtingin sa nalilitong mukha ni David, ipinaliwanag ni Longwo, ang katawan ng espiritu ng apoy ay isang uri din ng pangangatawan, ngunit ang mga taong may ganitong pangangatawan ay napakabihirang, at ang mga taong may ganitong pangangatawan ay maaaring magsanay ng mga ehersisyo ng mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao na mas mabilis, at higit pa. Ang mahalaga, ang mga taong may apoy na espiritong katawan. Matapos tumuntong sa mundo ng kawalang kamatayan, ang kanilang mga katawan ay hindi matatakot sa apoy. Kahit sa nagngangalit na apoy, hindi nila mararamdaman ang init. Pisikal. Nakikinig sa paliwanag ni Longwo, tila may naintindihan si David, tumango at sinabing, para itong isang taong may mga kristal na yelo, pagkatapos tumuntong sa immortal na mundo, hindi siya natatakot sa matinding sipon, ganoon ba? Alam ni David ang tungkol sa mga kristal ng yelo, dahil si Xiaoro, ang anak ng isang banal na pari ng tao noong panahong iyon, ay isang kristal na yelo, ngunit si Xiaoro ay hindi nakapasok sa mundo ng immortalidad, kaya ang kanyang katawan ay nabalisa ng malamig na hangin, at kailangan niya ng isang 7-star plate para tumulong sa pagsipsip ng lamig mula sa kanyang katawan.
Gas para mabuhay. Ngunit hindi naisip ni David na si Sonya ay talagang isang apoy na espiritong katawan, ngunit wala siyang nakitang kakaiba tungkol kay Sonya. Ang fire spirit body na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa mga kristal na yelo, gayon din ang natural na kagandahan ng katawan tulad ni Mayer at ng kanyang kapatid na babae, na pawang mga espesyal na pangangatawan, ngunit ang natural na kagandahan ng katawan ay medyo walang silbi, at hindi ito nakakatulong. Marami sa cultivation, ice crystals ang bilis mo sa cultivation ay magiging mas mabilis din, Shaoro cultivated later than you, but with your current strength, I'm afraid that you are not anymore invincible. Sinundan ni Longwu si David at dahan-daang sinabi. Kabanata 707. Nang marinig ni David na binanggit ni Longwu si Shaoro, natigilan siya sandali, at ang kanyang mukha ay naguguluhan, Uncle Long, ikaw, paano mo nakilala si Shaoro? Paano mo malalaman na isa siyang ice crystal? Nakapasok ka na ba sa Immortal Realm? Ang sunod-sunod na tanong ni David ay direktang nagparamdam kay Longwu na hindi niya sinasadyang nasabi ang mali, at sinabi pa niya ang bagay kay Shaoro. Huwag ka nang magtanong. Pagdating ng 15 ng Hulyo, malalaman mo ang lahat ng tanong na gusto mong malaman. Ngayon tingnan natin kapag nagising ang iyong kasintahan. Hindi itinuloy ni Longwu ang pakikipag-usap kay David, may mga bagay na hindi niya maipapaalam ngayon kay David. Nakita ni David na hindi na nagsasalita si Longwu, at hindi na siya nagtanong pa. Dahil alam niya ang lahat noong 15 ng Hulyo, hindi siya natakot na maghintay ng higit sa 10 araw. Makalipas ang kalahating oras, dahan-daang iminulat ni Sonya ang kanyang mga mata, at nang magising si Sonya, bumalik agad sa normal ang temperatura sa sala. Ngunit natigilan si Sonya nang makita niyang magulo ang sofa. Ito, anong nangyayari? Bakit ito nasusunog? Nako, hindi ko sinasadyang nasunog ito sa pamamagitan ng paninigarilyo. Hindi sinabi ni David kay Sonya ang totoo, pero nagsinungaling siya, natatakot siyang mahihirapan si Sonya na tanggapin ito. Kung tutuusin, palaging nararamdaman ni Sonya na siya ay isang normal na tao sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon ay bigla niyang sinabi sa kanya na siya ay isang fire spirit body, at iba siya sa mga normal na tao, kaya mahirap para sa kanya na tanggapin ito. Higit pa rito, nanghuhula lamang si Longwu, at hindi siya lubos na nakatitiyak na si Sonya ay isang fire spirit body. Masyado pang maaga para sabihin kay Sonya. Sonya, ano ang naramdaman mo noong nag-practice ka lang ng mga pagsasanay? Tanong ni Longwu kay Sonya. Bahagyang kumunat ang noo ni Sonya, nag-isip sandali at sinabing, wala akong nararamdaman, pero parang sobrang init. Naranasan mo na bang magkaroon ng umbok sa iyong tiyan? Parang may laman. Nagmamadaling tanong ni David. Kung naramdaman ni Sonya ang kanyang dantiyan at ang paggalaw ng espiritual na enerhiya sa kanyang unang pagsasanay, nangangahulugan ito na matagumpay na nakapasok si Sonya sa mundo ng immortalidad. Nang marinig ni Sonya ang tanong ni David, namula agad ang mukha nito at sinabing, ano ba ang pinagsasabi mo? May kung ano ka sa ibabang bahagi ng tiyan mo, at hindi ako buntis, saan ito nanggaling? Nang marinig ang mga salita ni Sonya, si David ay natahimik sandali, habang si Longwu ay tumawa. David, huwag kang masyadong mag-alala, kung mararamdaman mo ang pag-iral ni Dantian sa unang pagkakataon na magsanay ka ng mga pagsasanay, parang wala sa 1,000 milya. Lahat tama. Sa oras na ito, nang makitang gising si Sonya, pumasok din sina Gullinger at Wumer. Tinanong ni Gullinger si Sonya ng ilang salita na may pag-aalala. Nang makitang ayos na si Sonya, gamaan ang loob niya, ngunit tumingin siya kay Sonya nang may inggit sa mga mata. Alam niya na ang dahilan kung bakit ipinasa ni Longwu ang mga pagsasanay kay Sonya ay tiyak na tumitingin sa pagkakakilanlan ni David. Tutal, si Sonya ang kinikilalang kasintahan ni David. At ako ay wala, kaya hindi ako magsasanay sa mga pagsasanay. Napagmasdan ni Longwu ang iniisip ni Gullinger, kaya sinabi niya kay Gullinger, Miss Linger, isa lang itong ordinaryong condensing qigong method, pagdating ng panahon, hayaan mong sabihin sa iyo ni Sonya, magsasanay kayong dalawa. Pwede. Pwede rin ba akong magtanim? Tuwang-tuwa si Gullinger. Siyempre kaya ko.
Pagkatapos mong sanayin ang karaniwang pamamaraan ng qigong na ito, ituturo ko sa iyo ang mga mas advanced na pamamaraan. Tutal babae naman kayo ni David. Kung mas malakas ka, matutulungan mo pa rin si David. Bahagyang ngumiti si Longwoo. Ngunit nang marinig ni Gulinger na nag-iisang babae ito ni David, namula ang mukha ni Teng, at medyo na-overwhelm siya. At pinandilatan ni David si Longwoo. Sigurado siyang sinadya itong sinabi ni Longwoo. Hindi ba ito nagdudulot ng gulo sa kanya? Ngunit hindi nag-react si Sonya at walang sinabi. Kabanata 708. Sa katunayan, sa kanyang puso, walang pagtutol na magkaroon ng isa pang Gulinger sa pagitan niya at ni David. Pagkatapos ng lahat, sila ni Gulinger ay matalik na magkaibigan. Pagdating ng panahon, magkakasama na talaga silang tatlo, at magkakaroon na siya ng makakasama. Bagamat tinanggap ni Sonya si Gulinger, hindi ito nangangahulugan na tinatanggap niya ang ibang babae. Kung ang magkapatid na Wumeer, tiyak na tot-utol si Sonya. Ang kapaligiran ay nahulog sa kahihiyan ng ilang sandali, at sa oras na ito ay biglang sumigaw si Xiaolan, at pagkatapos ay mahigpit na idiniin ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo, ang kanyang ekspresyon ay naging medyo masakit. Ate! Ate! Anong problema mo? Nang makita ito, nagmamadaling ainal-alayan ni Wumeer si Xiaolan at nagtanong. Tinatawagan ako ng foster father, gusto kong kontaken ang foster father. Kumunat ang noo ni Xiaolan at naguguluhan na sinabi. Sa ganitong sitwasyon, hindi niya alam kung paano magsusumbong kay Haring Miao. Kung sinabi niya ang totoo, sa karakter ni Haring Miao, tiyak na mamamatay siya ng malungkot. Ngunit kung nilinlang niya si Haring Miao, hindi magtatagal para malaman ni Haring Miao. Kung tutuusin, wala na siyang kakayahang ibalik si David ngayon. Ate, huwag kang babalik sa Miao Village kung gusto mo. Napatay man o hindi ang mga magulang mo sa Miao Village, pag-uusapan natin ito pagkatapos nating mag-imbestiga ng malinaw. Ayaw ni Wumeer na bumalik si Xiaolan sa Miao Village. Kung talagang pinatay ang kanyang mga magulang ng mga taga Miao Village, makikilala ni Xiaolan ang isang magnanakaw bilang kanyang ama. Kung hindi ako magmadaling bumalik sa loob ng itinakdang oras, hikayatin ng foster father ang Guworm na magpapahirap sa akin. Kung lumipas ang panahon, kung mamatay ang uod ng Go, mawawala ang buhay ko. Umiling si Xiaolan. Maraming tao sa Miao Village ang karaniwang kontrolado ni Haring Miao gamit ang pamamaraang ito. Hindi bale, matutulungan ka ni Uncle Long na pilitin ang Guworm. Si Uncle Long ay isang mahusay na magsasaka. Hinikayat ni Wumeer si Xiaolan. Umiling pa rin si Xiaolan, pinalaki ako ng aking foster father sa loob ng maraming taon, hindi ko siya kayang iwan ng ganito. Ate, ano ang gagawin mo kung talagang pinatay ang mga magulang mo ng mga taga Miao Village? Kinikilala mo ba ang magnanakaw bilang iyong ama? Gayon din, hiniling sa iyo ni Haring Miao na arestuhin si David. Ngayong hindi ka na makakabalik kay David, anong klaseng parusa ang matatanggap mo? Sabik na pinanghinaan ng loob ni Wumeer si Xiaolan na bumalik. Saglit na natahimik si Xiaolan, at pagkatapos ay mahinang nagsabi, itatanong ko sa aking kinakapatid na ama ang tungkol sa aking mga magulang. Hindi ko naman maibabalik si David, pinalaki ako ng aking foster father sa loob ng maraming taon, at naniniwala akong hindi niya ako tretuhin ng ganoon. Tuldok. Matigas pa rin ang ulo ni Xiaolan na gustong bumalik sa Miao Village, tutal, sa Miao Village siya lumaki mula pa noong siya ay bata. Hindi magsisinungaling si Ding Buson. Dahil sinabi niyang may Maojai B venom ang iyong mga magulang, tiyak na napakadelikado para sa iyo na bumalik at magtanong ng ganito. Sabi ni Longwo kay Xiaolan. Kailangan kong bumalik at magtanong tungkol sa panganib. Mukhang nakapagdesisyon na si Xiaolan. Babalik ako sa iyo. Biglang tumayo si David at sinabi. Baliw ka David, hindi ka ba humihingi ng dead end? Nag-aalalang sabi ni Sonya nang marinig niyang susundan ni David si Xiaolan sa Miao Village. Dahil ang Haring Miao na iyon ay gustong makipag-ayos sa akin, kahit na tumakas siya sa pagkakataong ito, may isa pang pagkakataon. Baka pumunta ako sa Miao Village para makipagkita sa kanya. Ang Haring Miao na ito ay hindi kasing lakas ni Qin Shaolin.
Si Qin Shaolin ay pinatay ko. Ano ang kinakatakutan ni Haring Miao? Walang pakialam na sabi ni David. Tumingin si Shaolan kay David nang walang laman. Hindi niya inaasahan na si David ang magkukusa na tumayo at bumalik sa Miao Village kasama niya. Huwag maliitin ang lakas ng foster father. Bagamat mayroon lamang siyang lakas ng isang mahusay na master ngayon, magaling siyang gumamit ng lason, at sandaling nag-alinlangan si Shaolan, ngunit hindi nagpatuloy sa pagsasalita. Tila si Haring Miao ay mayroon pa ring ilang mga lihim sa kanyang mga kamay, at si Shaolan ay hindi nang ahas na ibunyag ito. Hindi ako masusugatan sa lahat ng uri ng lason, walang dapat ikatakot, ilayo mo lang ako. Ang isa pang mahalagang dahilan kung bakit hiniling ni David kay Shaolan na dalhin siya sa Miao Village ay ang mga lason sa Miao Village ay magandang cultivation resources para kay David. Kabanata 709. Talagang natatakot siya na hindi siya gagamitan ng lason ni Haring Miao. Mas mabuting gamitin sa kanya ang lahat ng lason sa Miao Village. Sa ganitong paraan, malalanghap niya ang makamandag na gas sa kanyang katawan at gamitin ang concentration technique para ibahin ito sa espiritu. Itabi ang iyong lakas at dagdagan ang iyong lakas. David, nababaliw ka na ba? Napatingin din si Wu Meier kay David na nagtataka. Tanging si Long Wu lamang ang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni David, kaya sinabi niya, maaaring pumunta si David sa Miao Village, para lang harapin ang bagay na iyon, para walang gulo sa hinaharap. Nang makitang sinabi iyon ni Long Wu, ang iba ay walang sinabi. Tumingin si Shaolan kay David at sinabing dahan-dahan, ang Miao Village ay hindi kasing simple ng iniisip mo, mas mabuting isipin mo ito. Huwag mo nang isipin iyon. Kung hindi ako sasama, alam mo kung anong parusa ang haharapin mo pagbalik mo sa Miao Village. Don't tell me na ang Miao Village ay isang uri ng mabuting lalaki at babae. Hindi ako naniniwala. Marihing sabi ni David. Hindi inaasahan ni Shaolan na iniisip ni David ang kanyang sarili, kaya't nakipagsapalaran siya, at pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, sinasabi ko sa iyo, sa pagkakataong ito ay hiniling sa akin ng aking foster father na ibalik kitang buhay, upang makapagsanay. Ang bangkay na hari at pagsasanay ang bangkay na hari. Kailangang itapon ng bangkay na hari ang buhay na tao sa isang silid na puno ng lason, at pagkatapos ay makagat ng lahat ng uri ng mga bagay na lubhang nakakalason. Kailangan siyang ikulong dito sa loob ng 7 araw. Kung mabubuhay pa siya pagkatapos ng 7 araw, siya ang magiging hari ng bangkay. Hindi ako nakapag-practice kahit isang beses. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Shaolan, nagulat ang lahat. Hindi ko akalain na ang Miao Village na ito ay magpapapino pa ng ganitong bagay at mag-e-eksperimento sa mga buhay na tao. Napakalupit noon. David, hindi ka makakapunta, hindi ka makakapunta. Nang marinig ni Sonia na napakalupit nito, hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni David, walang balak na pakawalan si David, masyadong delikado. Pagkarinig nito ay nasa sabik na si David. Pumunta siya sa Miao Village dahil sa mga lason sa Miao Village. Ngayong gusto na niyang sanayin siya bilang isang haring bangkay, talagang sabik na si David. Ang lason ay hinihigop ng liwanag, marahil ang kanyang lakas ay maaaring mapabuti sa isang kaharian. Huwag kang mag-alala, magiging okay din ako. Inalo ni David si Sonia, pagkatapos ay tumingin kay Shaolan at sinabing, "Tara na, hindi na ako makapaghintay." Natigilan si Shaolan nang makita ang naiinip na tingin ni David. Noong una, naisip niya na pagkatapos niyang sabihin kay David ang sikreto ng Miao Village, matatakot at mapipikon si David. Hindi niya inaasahan na sobrang excited si David. Kailangan ko munang ipaalam sa aking foster father. Nang makitang nakapagdesisyon na si David, maaari lamang lumabas si Shaolan sa villa at ipaalam kay Haring Miao. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Shaolan, ipinaalam ko na sa aking foster father, at ngayon ay maaari na tayong umalis. Tumango si David at sinundan si Shaolan palabas ng villa, habang si Sonia at Gulinger ay nakatingin kay David na nag-aalala. Tiningnan ni Shaolan ang dalawang nag-aalalang tingin, at naglabas ng malamig na pangungusap, gagawin ko ang lahat para mapanatili siyang ligtas.
Pagkasabi nito, medyo nagulat si Xiaolan. Ni hindi niya alam. Bago niya alam, may relasyon siya kay David at sa iba pa. Maaaring may kinalaman ito sa kanyang kapatid na si Wu Meier. Nagmadali sina David at Xiaolan sa airport, pagkatapos ay lumipad sa Timog Kanluran, at pagkatapos ay pumunta sa Miao Village. At si Long Wu ay hindi huminto sa Horendel, at isinakay si Sonia at ang iba pa sa isang bangka at pumunta sa dagat. Bagamat hindi alam ni na Sonia at Gulinger kung saan sila dadalhin ni Long Wu, hindi na sila nagtanong pa at patuloy na sumunod. Sa eroplano, umupo si David sa tabi ni Xiaolan, hawak ang braso ni Xiaolan gamit ang isang kamay, at halos humiga ang buong tao malapit sa katawan ni Xiaolan. Bagamat walang ekspresyon si Xiaolan, hindi niya itinulak si David palayo. Hayaang magpahid si David sa kanyang sarili. Nang makita ng maraming tao sa eroplano ang eksenang ito, lahat sila ay nanunuya kay David. Ang isang malaking tao ay mukhang isang babae. Dapat mong malaman na maraming mga mag-asawa ay pawang mga babae na nakahiga sa mga bisig ng mga lalaki. Kabanata 710. Pagkalabas mo ng eroplano, makinig ka sa akin sa lahat ng bagay, at ipakita ang iyong pagkahumaling sa akin sa iyong mga mata. Ikaw ang matagumpay na nabighani sa akin, kaya kailangan mong ipakita ang ganoong uri ng kasakiman, kung hindi, malamang na ikaw ay magkakasama. Bulong ni Xiaolan kay David. Bahagyang tumango si David, niyakap ng mahigpit si Xiaolan gamit ang dalawang kamay, at naamoy ang halimuyak ng babae sa katawan ni Xiaolan, sa uri ng katakawan na sinabi ni Xiaolan sa kanyang mga mata. Miao Village, sa kwarto ni King Miao, sa sandaling ito ay tinitingnan ni Haring Miao ang sarili sa salamin, at pagkatapos ay dahan-daang kumuha ng litrato. Ang larawan ay matagal na ang nakalipas, at nagsimula itong maging dilaw, at mayroong isang lalaki at isang babae sa larawan. Tuldok. Ang lalaki sa kanila ay noong bata pa si Haring Miao. Noong panahong iyon, itim pa ang buhok ni Haring Miao at napakagwapo, habang ang dalaga ay maganda, nakasuot ng mabulaklak na palda, ngunit ang dalaga sa itaas ay maganda ang mukha. Kasunod ni Wu Meier at Xiaolan, magkamukha sila. Tiningnan ni Haring Miao ang batang babae sa larawan, at dahan-daang hinaplos ang mukha ng batang babae gamit ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng lamang, mga wind chimes, 20 taon na ang lumipas sa isang kisap mata, at ngayon ang iyong anak na babae ay paglaki mo, halos kamukha mo siya. Nakikita ko siya na parang nakita kita. 20 taon na ang nakalipas, pinagtaksilan mo ako. Pagkalipas ng 20 taon, babayaran mo ito sa iyong anak na babae, nakita mong inayos ko na ang silid, sa pagkakataong ito pagkatapos niyang bumalik, ako ang magiging tunay niyang asawa, naniniwala ako na kapag kasama ko ang iyong anak na babae. Ito ay tiyak na magpapaalala sa akin ng iyong nararamdaman. Bulong ni Miao Wang sa sarili habang hawak ang litrato, lalong uminit ang kanyang mga mata, at lalong lumalabo ang hitsura ng dalaga sa larawan sa ilalim ng masiglang paghimas ni Miao Wang. Yun nga lang, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni King Miao, at biglang pumasok ang isang miyembro ng Miao Village na ikinagulat ni Haring Miao at nagmamadaling inihagis ang litratong nasa kamay niya sa mesa. Nagulat din ang mga miyembro ng Miao Village nang makita nilang hindi maganda ang mukha ni Haring Miao, at nagmamadaling sinabi na may maputlang mukha. King Miao, si Miss Xiaolan ay bumaba na sa eroplano, at darating sa Miao Village sa ilang sandali. Oras. Ang mga miyembro ng Miao Village ay ibinaba ang kanilang mga ulo at hindi nang ahas tumingin sa mga mata ni Haring Miao. Oh, nakikita ko. Tumango si Haring Miao, at biglang iwinagayway ang kanyang kamay, nakita lamang ang miyembro ng Miao Village na nanginginig, at pagkatapos ay isang itim na surot ang lumipad sa kanyang bibig. At nang lumipad ang uod palabas sa katawan, agad na nanlaki ang mga mata ng miyembro ng Miao Village, at ang 7 orifice ay dumyugo hanggang sa mamatay. Halika, kalad ka rin ang katawan palayo. Malakas na utos ni Haring Miao nang hindi man lang tumitingin sa bangkay sa lupa. Di nagtagal, may humila sa katawan palayo, at si Haring Miao ay tumingin sa bintana na may mainit na mga mata, nagtiis ako sa loob ng 20 taon, at sa wakas ay makakawala na ako.
Pagkatapos magsalita, dahan-dahang inilabas ni Haring Miao ang isang maliit na bote ng porselana mula sa kanyang katawan, at ang tatlong salitang Akasha San ay nakasulat sa maliit na bote ng porselana. Dahil pinalaki si Xiaolan sa loob ng 20 taon, alam na alam ni Haring Miao ang ugali ni Xiaolan. Kahit na likas na kaakit-akit si Xiaolan, hindi pa siya naantig ng lalaki, kaya kung gusto niyang makuha si Xiaolan, kailangan niyang gumamit ng paraan. Sa paliparan ng isang lungsod sa Timog Kanluran, lumabas ng paliparan sina David at Xiaolan na parang magkasintahan. Ang temperatura dito ay halatang mas mataas ng ilang degree kaysa doon sa Horendel, kaya ang mga tao dito ay nagsusuot ng mas malamig na damit. Maraming mga batang babae ang nagsusuot lamang ng shorts at suspender sa kalye. Nagpalit din ng damit si Xiaolan kanina, na may ultra-short jeans, white camisole, at malaking sunglasses sa mukha, na nakatawag ng atensyon ng maraming lalaki. Kung hindi lang hawak ni David ang braso ni Xiaolan ay matagal na. May lumapit na lalaki para makipag-chat. Nang makita na si Xiaolan, isang maganda at maputi ang balat na dilag, ay nahok ni David sa ganoong kalayuan, maraming lalaki ang sumusulyap kay David, ngunit walang pakialam si David. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.